Tapusin ang trabaho at ipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang mariing mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa mga senador sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa issue ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Yung nila, yung gusto na priority, tapos talaga, tutukan na nila yung trabaho nila. Inaano tayo porque tapos yung trabaho natin Patugay. Anya, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pabayaan ng taong bayan sa PI campaign. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, papawin natin yung legislation. So let's focus on our work, to get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary purposes. Hinamon din ni Speaker Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa Congressional District upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Bunsod ng kontrobersya, pumirma na ang mga senador ng manifesto upang tutulan ng PI at ang isinusulong na magkasamang pagboto ng Kamara at Senado upang amyendahan ng saligang batas. Spaces, siguro, kausapin mo na siya, magmamanifest siguro, nakikinig sa mga mariter, like prove it, and you know, she has the proper means and ways to go to whatever phone, or to the phone, that will prove it. Kasi maraming manifest ng mga Senate. Nagpadala na ng liham si Speaker Romualdez kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang tiyakin ang commitment at suporta sa Senate's resolution of both houses number 6 na naglalayong magkaroon ng isang constitutional assembly upang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Samantala, sinagot na rin ni Speaker Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya, buo ang suporta niya rito at namimiss na niya ang vice-presidente. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 national elections. Ginawa ng speaker ang pahayag matapos sabihin ni VP Sara na marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake ang kalyado ng administrasyon. For the Vice President, I respect the Vice President as my Vice President, as my Secretary of Education. She has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga manifest, magpunta rin yung dalawang dyan, talk to her. So, doon po, namimiss ko siya kasi dati, marami kami pagkasama. Tumindi ang usap-usapan sa lamat ng relasyon ng dalawa nang tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ang tanggapan ng OVP at ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.